Kamatis, prutas nga ba o gulay? Mahilig ka rin bang kumain ng kamatis? Sangkap sa mga lutuin, salad o sausawan. Masarap at masustansya. Subalit mayroon din palang mga nakababahalang epekto sa ating kalusugan ang daladala. Hello, what's up? Your best here. Kaya naman dahil lahat tayo ay kumukonsumo ng kamatis, ay marapat na batid mo ang mga bagay na ito upang makaiwas sa mga maaari nitong maging masamang epekto. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell at mag-follow na rin sa ating Facebook page upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Ang kamatis o tomato ay isang klase ng berry buhat sa halamang Solanum lycopersicum na mas kilala nga sa tawag na puno ng kamatis. Nagmula ito sa South America, Central America at Mexico. Ang tumatal, isang na-halt na salita, ay nagbigay daan sa salitang tomate na kalaunan ay naging tomato sa wikang Ingles. Maraming gamit ang kamatis. Kinakain ito ng hilaw o luto, bilang sangkap sa mga niluluto, sauces, salad at minsan ay sa mga inumin. Bagaman ang kamatis ay isang uri ng prutas botanically, ito ay kadalasang ginagamit naman sa culinary bilang gulay o side dish. Batid mo ba na kamatis din ang tampok sa isang festival sa Espanya na kung tawagin ay La Tomatina Festival, na kung saan ay mahigit sa 115 kilo ng hinog na kamatis ang kanilang ibinabato sa mga tao o sa bawat isa bilang pag-alala sa pagiging malaking papel ng kamatis sa kanilang kasaysayan at ekonomiya. Kung lagi ka namang gumagamit ng kamatis ay mainam itong panatilihing may tangkay o kaya naman ay hindi nahuhugasan sa room temperature upang mas tumagal pa nga ang shelf life nito. Subalit bago natin talakayin ang mga nakagugulat na side effect ng pagkain natin ng hinog o hilaw na kamatis, ay alamin muna natin ang mga magaganda nitong benepisyo. Ang kamatis o ang pagkonsumo ng kamatis ay mainam para sa pangkalahatang kalusugan ng katawan. Nakabababa nga ito ng tsansa sa pagkakaroon ng cancer. Mahusay din ito sa kalusugan ng ating mga puso at para sa mga kalalakihan na hindi makabuo dahil sa problema sa similya. Makakatulong din ito upang makaiwas ka sa pagkakaroon ng constipation at ilang problema sa tiyan. Gayun din ang kagandahan nito sa brain health at maaaring makatulong upang maiwasan ang pagkakaroon natin ng type 2 diabetes. Subalit hindi madalas binabanggit na mayroon din palang mga side effect ang pagkain ng kamatis na marapat mo ding batid. Ang kamatis na mayaman nga sa calcium at oxalate na kung sobra-sobra ang konsumo natin ay maaari palang maging dahilan upang mabuo ang bato sa bato o ang pagkakaroon ng kidney stone. Nagtataglay din ito ng malic acid at citric acid na maaaring magdulot minsan ng pangangasim ng tiyan at heartburn o acid reflux kung hindi maiwasan. Maaari ring ma-irritate ang pantog natin kung labis-labis ang pagkonsumo ng kamatis na maaaring magdulot ng palagiang pag-ihi na may kasamang pananakit ng puson. At dahil mayaman nga ang kamatis sa lycopene, isang powerful na antioxidant, at ang labis na pagkonsumo nga nito ay maaaring magbunga naman ng lycopenodermia o pamumuga at pamumutla ng balat. At ang panghuli nga ay ang pagsakit ng tiyan, bloating, diarrhea,
bigas at ilang problema pa sa tiyan. Kaya nga mainam na maging kalmado lang tayo sa pagkain at sa pagkonsumo ng kamatis at kumain lamang ng sapat, hinog man o hilaw na kamatis. Ikaw, mahilig ka rin bang kumain ng kamatis? Mahilig ka bang kumain ng halo-halo o di kaya naman ay ng fruit salad? Lalo na nga, ngayong nalalapit na Pasko ay siguradong hindi mawawala sa handaan o sa listahan ng mga panghimagas o dessert ang mga ito. Ngunit pamilyar ka rin ba sa isang partikular na sangkap nito na kung tawagin ay kaong? Tama, ito ay ang kulay puti, minsan ay pula at green na matamis at medyo makunat o nati. Dahil baka hindi mo pabatid na ito ay maaaring makuha lamang sa isang halaman, kadalasang makikita sa tabi-tabi at minsan ay binabaliwala lamang. Hello, what's up? Your best here. Halika at ating alamin kung papaano nga ba ginagawa ang mga kaong at kung ano-ano nga ba ang mga gamit ng puno nito na kadalasan ay hindi alam ng karamihan. Ito ang puno ng irok o puno ng Arenga piñata, isang kapaki-pakinabang na klase ng palm tree na native dito sa Asia, partikular nga sa India, Malaysia, Indonesia at dito sa atin sa Pilipinas. Kilala nga ang punong ito sa ilang katawagan kagaya ng sugar palm, areng palm, black sugar palm o kaong palm. Ang irok ay para ding niyog na tumataas ng hanggang 20 metro o 66 na talampakan at mga dahon na mas di hamak na matitigas at makakapal kesa sa niyog. Mayroon din itong bunga na animoy munting niyog, subalit nagtataglay ng 3 butas na naglalaman nga ng paborito nating sangkap na kaong. Kilala ang Cavite lalo na nga ang Indang pagdating sa produksyon ng sariwang kaong. Ang mga matured na ngang bunga nito ay kanilang hina-harvest, pinakukuluan ng 1 hanggang 2 oras bago kunin ang kaong nito. Pagkatapos ay pakukuluan sa syrup at may kasamang food coloring para sa iba-iba nitong kulay. Saka ito ilalagay sa lata o sa bote at ibebenta sa merkado, na siya na ngang kilala natin bilang kaong na sangkap sa mga dessert na ating paborito. Ngunit ilan pa lamang ang nakaalam na hindi lamang ang mga bunga nito ang kapaki-pakinabang, sapagkat ang batang dahon nito ay maaari mo ring kunin at gulayin na para ding ubod ng niyog. Ang dahon nito ay mainam ngang gawing walis at ang pinagalisang tangkay naman ay maaaring ipanggatong kapag natuyo na. Maging ang katawan nito ay maaaring kunin upang gawing bubong, brush at walis rin. Samantalang ang bunga nito maliban sa ginagawang kaong ay maaari mo ring iluto bilang sabaw o sour soup. Samantalang ang dagta naman nito ay kinukolekta bilang lahang o tuba na kalaunan ay nagiging suka at maaari mo ring i-ferment o iproseso upang maging alak o spirit. Ang tuba rin nito ay maaaring pakuluan na may kasamang sili at luya kung nais mo naman itong gawing asukal. Kadalasan ding ginagamit na tina ng tela o damit ang pinaglagaan ng bunga nito. Kaya naman hindi lamang bunga ng irok ang pwede nating mapakinabangan, sapagkat halos lahat pala ng parte nito ay mayroong kagamitan. Isa ring mahusay na antioxidant ang halamang kaong. Masarap na ay masustansya pa. Ikaw, paborito mo rin bang sangkap ang kaong? Nakakita ka na rin ba ng puno nito? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin
para naman sa kaalaman ng iba. Para sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon, kaalaman, hiwaga at misteryo, ako pa rin ang inyong lingkod, ang inyong best para sa Best TV.